Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, punto lamang to, ang Sinabi kong may iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun eh. She may not like. She may not like. She may not. Narito na ang funniest Philippine Senate hearing moments. Cynthia Villar, unang-una sa ating listahan. May pasaring sa research na yan. Tigilan nyo na yung mga research. Pabayaan nyo, sabihin nyo sa DOST card kung ano gusto nyo ipag-research. Bahala silang mag-research. Kayo, i-produce nyo yung hybrid seedlings. Makinig Sige kayo po. sa akin. Sige po, ma'am. Kung kayo nakinig sa akin, isusumbok kayo sa presidente. Kaya mo gawin? Kaya mo? Yun ang gagawin namin, ma'am. Tapos, siguro ano lang po, ma'am. Pinag-aralan ko na yan. Hindi, wow. Yung feeling na gutom ka na, kaya naman si Senator Jinggoy Estrada spotted sa camera. O siya, walang aawat. Senator Zubiri at Senator Alan Cayetano nagpang-abot sa Senado. Under the rules, you have one day. Don't give me that. Don't finish it then, pare. Pag lugar mo, ilang beses ka nakiusap sa akin eh. Huwag mo ako sigawan. Ilang beses ka rin nakiusap pa. Hanggang doon. Awat ha? Abroad ka pa eh. Awat ha? Anong gusto mo? Awat ha? Gusto mo? Awat Ano na, sindak ka ng sindak dito eh. Bakit? Sisigawan mo ako ng pakialam mo. Ano ba to? Wala akong pakialam sa pupoto dun eh. Sinabi mo yun, just Interest mo lang iniisip ko eh. Gusto mo ipapa-50, ano mo kami? Sabi ko, ano sabi ko sa'yo? Sabi ko, pare, baka pwede makiusap. This is too important. No. Tampok naman sa social media ang eksenang ito kung saan si VP Sara kinagigiliwan sa shiminit nito. She may not like my answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. She may not like. She may not like. She may not. I do not have to answer to her. If I want to answer to the people, we know that, Madam Vice President. She may not like. She may not like. She may not. Bida naman ngayon ang eksena kung saan ang dating Pangulong Duterte, si Senator Risa, sa impyerno ay hihilahin daw niya. So, thank you for making that record. Alam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Doon tayo pupunta. Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, punto lamang to, ang Welcome to hell, Viral naman ang hirit ni Senator Jinggoy Estrada kung bakit ang dating Pangulo ay nakatingin lang sa kanila. Kanina pa ho kayo tingin at tingin sa amin. Hindi kayo, lagi kayo tumitingin sa kanan. Hindi ho kayo tumitingin sa kaliwa. Yeah, boy. Nagpapansinan na ba kayo ni Senator De Lima? Walang maganda dyan. Dito lang. Anyway, Mr. Chair? to be serious, Yes, on a serious Mr. note, Chair, sir. and I think I beg SP Pro Tempore to lead us in setting the tone that this is not a laughing matter. Yes, sir. Salamat, Mr. Chair. I was not joking. Hindi pa nakontento ang dating Pangulo nang siya ay bibigyan ng oras para magpahinga. Tumanggi ito at nais ipagpatuloy ang usapin sa Senado. Sige, Mr. President, by unanimous position, you are now excused from the hearing, Mr. Thank you for attending. Thank you, sir. Thank you na, sir. Thank you, sir. Thank you na, sir.
Whether you like it or not, kasi itong mga kaibigan niyo po rito, gusto na po kayong iparelax po, Mr. President. Ito na kasi yung forum na maybe binigyan ako ng panahon ng Panginoong Diyos na makarating dito, and I could talk publicly. We suspend so that the President can Ayaw ko kasi there are so many questions that would be left unanswered. We suspend our hearing. Sir, pag wala ng question, Tapusin natin itong ng problema ng Pilipinas. Susunod naman nating ibibida ang in-hit na senador ng bayan, Senador Robin Padilla, bida sa kakaibang opinyon sa usaping sexual sa pagitan ng mag-asawa. So yung dati po na sinasabi na obligasyon ng asawa ng babae o lalaki kapag humiling ang asawa, lalaki o babae, dapat pagbigyan. What? Hindi na po yan. Hindi po. Pag sinabing no, no means no. So, no. Mahirap po ma-distinguish kasi minsan ng babae, minsan parang ayaw pero gusto naman. May gano'n. Ano po ba yun? Ano po ba ang kawawa naman kami? May gano'n! Ang depensa namin. O kung kami naman halimbawa ang wala sa mood pa, meron ba kaming karapatan mag-no? So halimbawa, hindi mo naman pinipili kung kailan ka yung in-hit. Paano yun? Pag ayaw ng asawa mo, so wala pong ibang paraan talaga kung para maano yung lalaki. So paano yun? Babae ka na lang ba? Di kaso na naman yun. So anong pwede mo sabihin sa asawa mo na paano ako na wala sa batas? Paano naman ako? Wala kaming choice bigla, gano'n na lang. Matulog ka na lang, gano'n. Siguro. Out of of urge. Pag sinabi kong may iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun eh. Flashback. Sex or chocolates? Sex! Anytime, every time, anywhere! End of flashback. So anong pwede kong para hindi ako mareklamo ng asawa ko o anong pwede kong sabihin sa kanya na mahal o babe, ano ba? Please help me in a way. Counseling po ang kailangan. Kailangan po ng mga ganyan. Ang counseling. O magdasal na lang kayo. At dito na nagtatapos ang mga videong ating nakalap sa ating patuloy na paghahagilap sa mga eksenang sa atin ay want to sawang nagbibigay saya. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ito. Hanggang sa muli.